Pinaramdam niya sa akin lahat. Okay. So, nung nabasa ko lahat ng yun, na nag-fail, na hindi ko pa nabigay sa kanya, including yung dapat magpapa-bank finance ako ng sasakyan para may personal kami na sasakyan, na hindi nabigay, ginamit niya yung word na gayuma at pinangakuan ko daw siya. Ako naniniwala na eh. Sus, nantok-antok na ako. Yan po sana yung preparation, Idol Raffy. Yan po yung mga paghahanda. Bongga, kumpleto. Wow. Oh. May same-day edit, may videographer, may catering, Oh. at yung setup nila, Idol Raffy, napaka-bongga, napaka-garbo. Hanggang sa umabot na ng gabi, Alas City na. Wala pa nagsugod ang ceremony. hindi daw po dumating ang judge. Hindi pa nag-umpisa yung Wala ceremony. din pong mga... Oh, nakaready ng mga mesa. At wala din pong tao. Sao naman lang meron. Walang tao. Sao naman yun. Na-edit na ang photos. Yes. Na-edit na yung mga litrato. Ayan. Hindi, wala ceremony. Sir Arvil, ano bang nangyari? Nung Saturday, I received a text message po sa in-house photographer ko po, si Sir Gary. Sabi ni Sir Gary, merong couple na naghahanap ng wedding organizer na mag-handle nung wedding nila. Okay. Coming March 10. That is Monday. Malapit na. Pero hindi ko na siya tinanong kung anong details. Humingi na lang ako agad ng phone number ng bride para sa kanya na lang ako tumawag, and then mahingi ko yung details nung wedding. Humingi po ako ng number, tsaka tinawagan ko agad yung bride. Sinagot naman. Doon, nagpakilala siya sa alias niya. Ba't alias? Kasi ang nangyari po, Sir Raffy, nung nabulabog na po yung wedding, dinala na po siya sa police station, and then na find out po na isa siyang scammer. Bakit po nabulabog yung wedding? Walang dumating na judge, saka di nakapagbayad. Kasi walang down payment na nangyari, kahit piso walang nabigay. Pero may nakita ko nakaset up na po yung mga mesa. Yes po. Ang nangyari po, ako po ang nag-abuno. Naku. On that night na nagtawagan kami, pinagawa ko na agad yung invitation. Kasi sabi nung bride, mag-meeting kami by Sunday morning. Doon na namin i-finalize lahat, pero iuna na daw yung invitation. So ang nangyari sa invitation, yung layout niya, yung video invitation, na finorward nila sa mga kilala nila. Pero on that day of the wedding, ang nasendan lang pala nun, yung side ng groom. Okay. Okay? And then, yun nga ang nangyari. Alias yung ginamit sa tawag namin, saka sa meeting namin, sir, kasi... Pero doon sa invitation, alias pa rin ang inilagay? Alias pa rin. Yes po, yung Hindi alias nilagay pa rin. tunay na pangalan ay talagang scam nga. Oh, tsaka palalaman yung sir, yung totoong pangalan nung pagka-viral na nung video na walang wedding na naganap. Yung same day edit na nagawa na yon. Yes, lahat po. Oh, anong ginawa ni lalaki? Sinong umatras? Si lalaki po. 8 a.m. pa lang, nag-ask na kami sa kanya ng down payment niya. Sila lang po talaga dalawa sa room. And then no entourage and everything. Sila lang po talaga dalawa. Oh. So doon pa lang, kaduda-duda na po. Pero pagpasok ko po kasi, sinalubong na po ako ni bride na, Ma'am, we have problems po like this. Kasi po, confidential po yung family ko. And then, kasi ma'am, hindi po kasi dapat ipaalam to sa lahat. Nasaan po si Guy? Si lalaki? Si Guy po nandun po, hindi po siya umiimik po. Hindi siya umimik? Like, lahat ng mga talk, ka-bride po talaga lahat. Ang nagsasalita? Lahat. Marami na po mga nag-react ng mga netizen. Ano itong mga sinasabi? Sinabuyan ng asin, gayuma, ano yung... Kasi po, based lang po din po to sa nakita namin, sir ha, hindi po to haka-haka or ano. Nakita po talaga namin siya. Kasi po, si Guy po, from the very beginning morning, up till nalaman na yung scam, hindi po talaga siya umiimik, sir. And then, yung mga close friends niya and everything, even his brother po, na-shock po kasi hindi po siya pinapansin. Hindi po sila pinapansin ni groom. And then, dun po na nalaman na pagdating po ng investigator na-talk na po si groom, sinabihan po siya ng investigator nga, Sir, I will assure you 99% of your wedding bulabog gid ni kanang kuan gid ni scam gid ni scam gid ni. And then siya nga hindi to scam, sir, siya puntahan mo si bride. Pagbalik niya sa room, sir, ni bride, kasi si bride balisana eh. Okay. Paglabas po niya, hindi na po siya
naka-suit ng pangkasal. So, palisa na si groom. So, sabi niya po na talaga come na, like ganyan. So, pagbalik niya palabas, hindi na po siya naka-wedding talaga. Like, ang sinuot po niya, t-shirt na, pants na. So, doon na po siya sa stair. And then, kasi po, si groom po, meron po siyang ex po. Tapos, nag-communicate sa mga friends niya ba na, kumusta na si groom, ganyan, ganyan. Tapos, nag-chat po daw na, itry nyo daw na kumuha ng asin. Tapos, isaboy niyo sa groom. So, nag-try po yung friends ni groom. Eto, sir, ha, nandun po kasi kami lahat, or coordinators, even the manager of that hotel po, nandun po. Pagsaboy niya ng asin, parang nanghina kasi si groom. Yun yung nakita namin, sir, ha. Hindi naman kami naniniwala sa lumay or... Sabi niya, sir, ba na, ano kaya nangyari dun, ma'am ba? Bakit ko kaya pinatulan yun? Something ganyan, sir, ba? Then, natauhan siya, sir, ba? Tapos sabi namin, sir, ano po ba talagang nangyari? Siya nga, hindi po kasi, ma'am, kasi nakita po kami niyan. Sabi po daw niya kasi, may nangyari sa amin noong September. Tapos, wala kami communication. February, nakig-contact si bride sa akin na ganyan daw, buntis daw siya, twins daw yung anak niya, 6 months na daw yung anak, ganyan, ay yung tiyan niya, ganyan, ganyan. Ang sa kanya po, kasi ma'am, sinabihan po kasi ako ni bride ma'am na pamangkin po daw siya ni senator. Pero hindi totoo po yan, ma'am. Na-verify namin. Hindi siya pamangkin ng kahit na sinong senador, kahit na sinong government official. Wala po siyang relationship. Opo. And then, yung family po daw niya is mga high profile, ganyan, ganyan. And then, bibigyan daw siya ng mga businesses. Wala po talagang gayumang nangyari. Siguro, na-scam na ito si lalaki na budol dahil una, sinabing nabuntis mo ako, tapos idudugtong mo doon, may mga kamag-anak ako, mga sikat na tao, dala sa takot, pag hindi mo ako pinakasalan, sige ka, pumayag na magpakasal ito si lalaki. Pati daw po kayo, ma'am, nagayuma din. Kasi sabi niyo, ba't namin ibibigay ito libre? Kung sinasabi nila, sir, na na gayuma kami, hindi po totoo yun kasi unang-una sa lahat, hindi talaga ako naniniwala sa gayuma. Ang nangyari lang po talaga, magaling lang talaga magsalita yung yung scammer bride. Super. And then, napatotoo niya, anak siya ng isang NBI director sa Davao, tsaka isa siyang pamangkin ng senador. Yes. So, doon pa lang, parang na ako, isa itong high profile na client. Oh. Oo. In short, nasaan na itong yung girl? Nakalabas na sa police station. Ano po pero ikinaso pinalabas na po. Baka nagpiyansa? Yung kaso po kasi, civil lang siya, civil case lang daw. Hindi raw siya malalagay sa sa criminal case. Kasi yung contract namin na ginawa namin between us sa couple, breach of contract lang daw. So ang nangyari, di lang daw kami nabayaran sa services namin. Kaya ang nangyari lang, civil case lang daw siya. So hindi siya pwede i-detain ng mahaba. Kahapon, sir, may dalawang attorney or dalawang lawyer na nagrepresent sa sa kanya para maging gabay, tsaka may mga witness para gumawa na lang ng compromise agreement. Okay. So sa compromise agreement po, nakalagay po doon sa kasulatan na by March 21 dapat mabayaran yung amount na na-damage niya, na mabayaran kami mga suppliers. Ilang kayong supplier lahat? 20. Ang dami. Tatakbo sa 20. 20 to 25 suppliers yan. Magkano pong inabot na utang niya, damage? Sa original contract po, Sir Rafi, 270,000. Okay. Pero after nung nabulabog na, napagkasunduan namin ng mga supplier na kahit isuli na lang, yung pagod na lang, costing 98,000 na lang siguro ang ipademand namin. Sir, matanong ko lang, ilan araw yung from the time na kumontak siya sa inyo up to the time na wedding day na at nandyan na yung mga mesa, meron na yung mga on the day edit, ilan araw po yung pagitan? Isang araw lang. Oh, wala pa kayo ng ganung klaseng experience na 2 days, less than 2 days, kasal na agad from the time na kinontak kayo para kunin kayo bilang wedding coordinator. Yun po yung pinakaunang experience ko ngayon. So, tapos dahil kasi sa salita na sir na high profile siya, doon ako nabilog. Yun yung sasabihin ng iba, kayo po'y nagayuma. Hindi po yun. Oo. Hindi po dahil sa gayuma, kundi dahil po sa sabi ng scammer bride na high profile siya. Name dropper. Attorney Garrett, tama ba? Civil lang yung kaso nito, walang kriminal, yung pandulokong ginawa nitong scammer?
It depends on how he did it po, no, Senator. Kasi kapag may kasamang deceit yan, panloloko, misrepresentation, it might qualify as estafa, which is a criminal case. In that way po, Sen, even if the person is insolvent, ang makukuhang justice natin, makukulong po yung